masarap kumain habang nasa biyahe? Tanungin natin ang mga eksperto, yung mga madalas bumiyahe o mga biyahero. Clue, kung saan maraming tao o maraming nakaparadang sasakyan, malamang ang tibog, patok. Stop! Mag-stop over muna sa inyong road trip. Look! Lahat ng mga ito, masarap i-food trip. Gusto nyong malaman kung saan ang mga ito? Then, listen. Ang dinarayo ng mga siklista sa Infanta, Quezon. Ang zigzag road na ito ng Marilake Highway. Bukod kasi sa magandang view, paboritong pit stop ng mga motorista ang kanilang organic na exotic food. Dahil malapit sa mga kabundukan, ang specialty rito, sizzling bayugo o mountain snail. Kinakarir na matauhan ni Jariel ang pangunguha ng mga suso. Pinakuluan ang mga ito at ginawang sizzling. Pagkapusit po na balambalunan. Juicy rin po siya and spicy. Bago pa raw maging biker's food stop ang kanilang kainan, dati itong rest house na itinayo niya para sa kanyang ina. Yung mother ko kasi na-stroke. Sabi ko sa kanya, dahil mountaineer ako, yahanap kita ng lugar na pwede kang mapahinga, yung tahimik, malamig, para makarecover siya. Ito yung best place para sa mother ko. Dito sa Compostela Valley, alas 4 ng hapon impunto, nagdadatingan ng mga turista. Ang dinarayo, ang malaking baso ng halo-halong ito. Ang kanilang ice cream at leche flan, homemade, sa halagang 45 pesos lang. Perfect sa mga turista at sa mga driver na gustong mapreskuhan. Gabi pa lang, inihahanda na ang espesyal na gatas na gagamitin sa halo-halo, toka-toka sa paggawa ng leche flan at ice cream. Hindi raw biro ang naging biyahe ni Ellen sa pagpapatayo ng negosyong ito. Nagsimula siya sa siomai, siopaw at naging katiwala rin sa isang bake shop hanggang na perfect niya ang kanyang recipe ng halo-halo. Kasi nag-umpisa po ako sa ice candy lang, tapos may nasarapan siya. Why not? Try mo ang halo-halo. Sa mga mapapadaan naman sa Bacoor, Cavite na naghahanap ng seafood, daan na sa floating restaurant na ito. Ang inyong kakainin, pwedeng kayo mismo ang bibingwit. Pero kapag gutom na, pwede ring mamili na lang sa kanilang menu. Ang hot sa kanilang list, inihaw na tuna belly at tuna panga. Heto ang trivia, hindi pala talaga kainan ang unang binalak sa lugar na ito, kundi isang eskwelahan. Pinlano namin to nung pinsang kong commander sa Navy. Pagkagawa namin ng plano, nilagay namin yung aming application sa DEX. During that time, nagkaroon ng maraming aksidente sa dagat. Kaya kinancel ng Department of Education yung aming application at baguhin daw ang curriculum. Paano gagawin mo ngayon? Umaandar ng interest ng bangko. So naisipan namin mag-asawa na tayuan na lang ng restaurant. Kaya ang dapat sana, survival training pool, ginawa na lang palaisdaan. At dahil may mga kaibigan ang may-ari mula sa General Santos City, panga ng tuna ang naisipan nilang specialty. Malinamnam, malambot, at tamang-tama ang luto. Para naman sa mga thrill seeker na motorista, ito ang tsak na magpapainit sa inyong biyahe. Karaniwang stopover ng mga motorcycle rider sa Cainta, Rizal. Makikipagsabayan sa hot na panahon ang kanilang burger na literal na umaapoy sa anghang. Spicy burger made out of labuyo and basil. And of course, yung all meaty beefy na karne po namin sa Tug Burgers. Sobrang spicy po niya. Though hindi lang basta spicy, malasa rin siya. Ang may-ari ng burger stand na si Dong, isa ring motorcycle rider. Naisip ko po siya kasi mahilig po ako sa mga spicy food. Same time, yung iba naghahanap pa ng hot sauce para sa burger nila. Ito, hindi na nila kailangan ng hot sauce.
sauce. May jalapeno pa siya and yung special na chili sauce kasama rin po siya. Meron din silang burger na ang toppings, lechon kawali at chicharong bulaklak. Ayos! Solve ang putok-patok! Masarap yung patty, hindi siya masyadong masebo. Tapos, grabe yung anghang. Kung sakali namang magagawi kayo sa Bataan, meron ditong pagkaing dayuhan. Vietnamese food kayo riyan ni Aleng Loleng. Ang specialty, Hu Cho, isang Vietnamese noodle soup. At banh mi, Vietnamese sandwich. Authentic daw ang lasa nito dahil si Aling Loleng cook dati sa mga Vietnamese refugee na napadpad sa Bataan. Nag-umpisa po maghucho po yung nanay ko 1984 kasi po mayroon po siyang kaibigang Vietnamese mga refugees nung araw na nagkaroon pong gera sa kanila. Pero dahil matanda na at nag-migrate na sa Amerika si Aling Loleng, ang kanyang anak ang nagpatuloy ng kanilang negosyo. Pagkaing dayuhan man, abot kaya, pati ng mga jeepney driver. Medyo may pagka-sweet siya ng konti. Pwede po siyang haluan ng kung gusto mo ng manghang, pwede pa. Unang-una po yung presyo, kayang-kaya ng bulsa at saka po talaga nakaugulan na po dito sa Bataan, sa Morong, na pagka po nagkaya yan, tara hucho tayo. Nakakapagod man mag-road trip, meron namang mga masasarap na stopover para mag-recharge sa mahaba-haba pang paglalakbay. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.